ilan lang po ang tumatayo para sa gawain ng ating Panginoon. Amen po ba? At kapag binigyan ka pa ng pagkakataon na schedule ka sa gawain ng Panginoon, tatanggihan mo. Tumatanggi tayo. Tama po ba ako o mali po ako? Hindi po, tinatanong ko lang po kayo. Kasi mga kapatid, ganito yon. Bakit tayo tumatanggi? Unang-una, kinakabahan tayo. Di ba po? At kapag kinakabahan ka, hindi ka tatayo. Dahil baka hindi mo alam ang gagawin mo. Ang tanong ko po, pababayaan po ba tayo ng Panginoon kapag tumayo tayo sa kanyang gawain? Hindi po. Diba? Kailanman, sabi ng ating Panginoon, hindi niya ipapahiya ang kanyang lingkod. Amen? Sasamahan tayo, saan man tayo magpunta. Kaya, sabi nga, yung pagiging steward natin, yung pagiging katiwala ng ating Panginoon, kasi hindi pa pwede mga kapatid, isipin nyo na lang, kung ang Diyos ang gagawa na maghayag ng salita niya, ano mangyayari sa atin? Di ba po? Ay patay na tayong lahat kasi Diyos nang nagsasalita, nakikita na natin siya. Espiritu na po tayo. Di ba po? So ang gagawa niyan, tayo. Kaya tayo binigyan ng gift ng ating Panginoon. Kaya sinabi niyang unleash, ibig sabihin, pag sinabing unleash, ito ay pakawalan. Di ba? Ilabas natin, hindi ito sinasabi na pakawalan na, pakawalan ko pala yung gift, o bahala na kayo dyan. Hindi yan po hayop na o aso na kapag tinali nyo, pinakawalan nyo. Ibig sabihin, pag sinabing unleash, pinakawalan, ibig sabihin, kailangan natin itong pakawalan na i-share sa iba. I-spread to sa iba. Sabi niya dito, send to others. Ibig sabihin, ituro sa iba. Ibig sabihin, ipakita sa iba. Ibig sabihin, palaguin mo ito o kailangan gamitin mo ito para sa ikakalago mo at sa ikakalago ng iba dahil sa paglago mo, sa pag-share mo sa iba't ibang tao, dahil sa ikaw ay lumalago at the same time, napapalago mo yung ibang tao at ang pinakadabis doon, mapiplease mo ang ating Panginoon. Amen? Yun yung ibig sabihin mga kapatid. Na kapag nakita nyo, unang-una si Brother Gab, si Pastor Gab, nung dumating yan dito, parehas ko rin po yan na iba yung pananampalataya namin. Sa talagang sinasabi, sagrado kandado. Sabi ng nanay ko noon, pinanganak kitang Katoliko, mamamatay kang Katoliko. Ganun yun. Di ba, Pastor Gab, ganun din po yung paniniwala natin, di ba? Pero tingnan nyo po, nahasa ng nahasa yung gift na ibinigay kay Pastor Gab, maging ako man, o maging sino man, kay Pastor Jonathan, Pastor Erwin, si Pastor Faith kasi lumaki yan, nung talagang ang tatay niya is pastor na po. Si Pastor Mario. Sinong mag-aakala na sa kabila ng buhay namin doon ay kami ay tumatayo sa harapan nyo? Si Pastor Felix. Di ba po? O yung ibang pastor dito, maging ibang leaders. Si Brother Ron, nangaraw nung Wednesday. Wednesday, susunod, Sunday, siya na pala nangaral. Amen. Di ba po? So nangaral siya ng Sunday evening. Nawala na tuloy ako. So nakita nyo mga kapatid, bakit sila nakakatayo dito? Bakit kami nakakatayo dito? Na minsan nakikita nyo, nagbaback up kami kahit hindi namin alam yung lyrics ng kanta. Sige, ginagawa namin yon para sa Panginoon. At dapat gawin din natin yan para sa Panginoon. Dahil darating ang araw, mga kapatid, lalago din tayo dyan. Darating ang araw, makakapangaral din tayo. Basta wag nyo lang tanggihan yung mga gift na yan.
So, mayroon akong puntos kung bakit natin o bakit hindi tayo nakakatayo. Di ba? Bakit tayo nahihiya? Di ba po? Yun na nga, pag naghihiya ka para sa gawain ng Panginoon, hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Ikinakahiya mo yung ibinigay ni Lord na gift. Di ba po? Pero may narinig ako, sabi niya, kapag tatayo daw dito sa harapan, lagi natin daw sinasabi na, pasensyahan na po yung boses ko ha, tumingin na lang po kayo, tingnan na lang natin yung lyrics ng kanta, yung meaning ng kanta. Pasensya na po kayo kasi kinakabahan ako masyado. Karamihan ganon. Ito lang po yung talent ko. Di ba po? Pero nang sabi ng pastor na yun, dapat daw, kapag tumayo ka sa Panginoon, paghandaan mo. Bakit? Kasi tumatayo tayo sa pulpitong ito, hindi para sa tao. Kung di tumatayo tayo sa hari ng mga hari. Sa Diyos ang pinaka makapangyarihan sa lahat. Kaya bago tayo tumayo, pag-aralan natin. At kaya nga, sa umagang ito, pag-aaralan natin, bakit tayo nahihiya? Bakit hindi tayo makatayo? Sabi nga na Ate G, kinakabahan ka? Ikaw pa ba? Sabi niya, mayroon pa bang kaba? Sabi ko ka Ate G, kung wala kang kaba, nananalig ka na sa sarili mo. Sabi ko. Kaya kinakabahan ka, kasi kailangan mo, para mawala, kailangan mong humingi ng gabay ng banal na espiritu. So bakit tayo kinakabahan, kapatid? Number 1 puntos. Number 1, kailangan kasi you need to know the gift. Kailangan aramin natin yung gift na anumang mayroon tayo. Kung ano yung gift na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kasi kung hindi natin alam yan, tulad yan, hindi katulad kasi tayo ni Sister Isa na kahit sa mong daling instrumento, alam niya. Di ba po? So, talagang sinalo niya yung gift. Tamburin na lang daw ang... So, nakita niyo mga kapatid, di ba po? Kasi si Sister Isa, pinahasa niya yung gift na yun. Pinractice niya. Tinayuan niya. Tinanggap niya yung gift na yun. At syempre, bago niya tanggapin yun, inaral niya muna. Bago siya tumayo dyan sa mga, inaral niya muna. Maging kami, bago kami tumayo dito, inaaral namin yan. Kaya nga sabi ni Pastor, di ba, nagpupuyat. Hindi naman pwedeng mangaral kami na kung ano lang yung nasa knowledge, yung isipan namin. Wala, hindi tayo natututo. So number 1, you need to know the gift of God. Sabi niya sa Romans chapter 12, verse 6 to 8, sabi niya, iba't iba ang kakayahang ibinigay sa atin ng Diyos ayon sa kanya-kanyang biyaya. So, iba't iba. Nakita nyo, iba't ibang gift. Kakayahan ibinigay sa atin ng Diyos ayon sa kanyang biyaya. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang kaloob ng isang tao ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, kailangan niyang ipahayag ito o ipahayag niya ito ayon sa kanyang pananampalataya. Kaya tingnan natin mga kapatid, tulad niyan mga kapatid, ako pilit niyong pinapakantay ang kakayahan ko mangaral. Di ba po? Pilit niyo akong paggigitirahin, mangangaral nga ako. So alamin natin. Di ba po? Gusto niyong magtamburin, anong tawag doon? 2 kaliwa yung paa niya. Di ba po, nakakatuwa pero totoo. Kaya tayo nahihiya kasi hindi natin inaalam ano yung gift na binigay ni Lord. Unang-una, manalangin tayo. Lord, ano ba yung gift na binigay mo sa akin? Ipakita mo naman. Or manalangin ka, Lord, samahan mo ko na malik ako. Di ba po? Kung ang ibinigay sa'yo ay pagtuturo, magturo ka. Next verse.
Kung ang kaloob niya ay paglilingkod sa kapwa, maglingkod siya. Kapatid, huwag kang sumayaw kung ang kaloob mo, ang gift mo ay paglilingkod sa kapwa. Kung pagtuturo, magturo siya. Di ba po? Pero salamat sa Panginoon. Kasi may mga talented talaga, may ibinigay ang Panginoon na ang kaloob sa kanila hindi lang isa. Kundi marami. Tulad Pastor Erwin. Subukan niyo umatin ng Wednesday. Daig niya pa yung mga taga-Lasal na magturo. O hindi ko tinataas si Pastor Erwin itinataas ko yung ibinibigay sa kanyang gift ng Panginoon. Yung Holy Spirit na nagtuturo sa kanya. Subukan nyo. Marami kayong matututunan. May nagsabi pa nga dyan sabi niya, gustong-gusto kong makatin ng Wednesday sunduin mo ko kasi gusto kong mapakinggan yung panalangin. Yung aral tuwing Wednesday. O, di ba? Isipin nyo yun. Pero pag hindi mo na sinundo, hindi naman pupunta. Kaya sabi niya, salamat naka-attend ako ng tuloy-tuloy. Sabi ko, subukan ko kayang hindi ka sunduin. Kung talagang nasa sayo ng Holy Spirit, pupunta ka kahit wala ako. Sabi ko sa kanya. Hindi, kumbaga, ini-encourage ko lang, mga kapatid. Pero, syempre, iba talaga pagkasama mo partner mo. Kayo naman talaga, Di ba? Totoo yun, mga kapatid. So, alamin natin, kapag pagtuturo, magturo ka. Kung mangaral ka. Kung magaling kang mag-drums ka. Di po? Ganun po yung, alamin natin yung gift na yan. Sa 8, kung magpapayo siya ng mabuti. Kung pagbibigay, magbigay siya ng maluwag. Di ba po? Kung mamuno siya ng buong sikap at kung pagtulong sa nangangailangan, tumulong siya ng may kagalakan. Alam nyo mga kapatid, makikita nyo yun kung anong gift na ibinigay sa atin ng Panginoon. Huwag nyo lang talikuran. Kapag tumayo tayo dito, pag binigyan tayo ng schedule, sige tumayo po tayo. Wala po akong pinaparinggan mga kapatid. Pero, makikita nyo yun kung kaya nyo o hindi. Itiwalan nyo lang. Ako kasi nung una, sa totoo lang, nung pinangaral ni Pastor Edgar, sasabihin ko ulit to Pastor Edgar, pag nakikinig ka, patawad. Pero sa totoo lang, aminin ko sa inyo, iniiwasan ko siya. Pero the more na iniiwasan ko siya, mga kapatid, ayaw ko siyang kausapin, the more na hindi ako natututo. Maging si Pastor Achas, tawagin mo si Pastor Jojo, manalangin sa congregation. Sabi ko, hindi ko pa ako marunong. Tinataguan ko siya. Maging ganun din ang nangyayari sa atin. Kapag binigyan tayo ng pagkakataon na tumayo dito sa harapan, ako na naman, ba't ako? Wala na bang iba? Diba? Ganun ang nangyayari sa atin. Kaya tuloy, dumarating yung araw o dumarating yung pagkakataon na pagkailangan na tayo ng ating Panginoon, natatakot tayo. Kaya tayo nahihiya. Kaya tayo nagdadalawang isip, ayaw nating tumayo. Bakit? Hindi natin inaalam ko na yung gift ng ating Panginoon. Lagi tayong tumatalikod. Si ano na lang po, turo ka ng turo. Di ba? Sabi ng nanay ko tuloy nung pamahiin, may binabato ako ng takip silim, sabi niya. Sige, pag natamaan mo na yung hindi mo makita dyan. Sabi, lagot ka. Sabi ko, shooter na ako na Isipin mo, hindi ko nakita, natamaan ko. Sabi ko, ibig ko sabihin doon mga kapatid, yung mga paniniwala, alisin na natin yan. Di ba? Kasi lagi tayo, mapapahiya lang tayo dyan. Nakakahiya kay pastor. Tandaan nyo mga kapatid ang mga pastor dito, ang mga leaders dito, lahat tayo na narito, iisang pamilya tayo. Iisang katawan tayo at ang ulo natin si Jesus. Kapag nagkamali ka, hindi ka tatawanan, itutuwid ka. Mga kapatid, kaya kapag
kapag may nahihiya dito na nagtatamburin, meron ba, oh, mali ka, huwag kang tumayo ha? Hindi. Di ba? Pag mali, yung pagdadrums, mali ka, huwag kang, hindi. Andyan yung mga leader, pilit na, sige. Sige pa, mag-practice ka pa. Practice makes perfect. Ganon din mga kapatid, maging kami man, tingnan nyo, maging kami man, ini-encourage kaming mga pastor na makinig ng mga preaching namin o makinig ng preaching ng iba para makita namin yung galaw, yung paano mag-speech ang isang pastor, kung paano niya i-deliver yung salita. Ganon din tayo mga kapatid. Kaya kung ang pinapractice mo sa bahay ay paglalaro ng games, ay talagang matututo kang mag-games. Pero pagdating dito, hindi ka matutong manalangin. Yan po si patotoo ni... Okay lang ba, Pastor Erwin? Pastor Erwin, kasi natutuwa ako. Sipin nyo, yung dating ginagawa niya na naglalaro, pinalitan niya. Ginawa niya, almost 3 years na raw niyang ginagawa na hindi siya kumakain ng tanghali at anong ginagawa niya? Nagbabasa siya ng salita ng Diyos, nag-aaral siya ng salita ng Diyos. Kaya ngayon kapag makapag-ano siya dito, mangaral siya, kapag nagturo siya sa discipleship, marami kang matututunan. Kung ganun ang ginagawa natin mga kapatid, inaaral natin yung gift ng ating Panginoon sa atin, hindi ka mahihiyang tatayo dito. So mahihiya po ba kayo pag kayo ay binigyan ng pagkakataon na tumayo dito? Parang wala lang. So, yun yung mga kapatid. Diba? 1 Corinthians chapter 12, chapter 4, hanggang 6. May iba't iba tayong kaloob, ngunit iisa lang ang espiritong pinagmulan nito. Amen? Iba't iba yung kaloob natin, mga kapatid, na ibinigay ng Diyos. Pero iisa lang ang pinagmulan nito. Mga kapatid, kaya yung kaloob na yan, dapat nating pag-aralan, yung gift na yan, dapat nating pag-aralan sapagkat iyan ay galing sa Diyos. Hindi yan galing sa tao. Di ba po? Iisa ang pinagmulan niyan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Next verse. May iba't ibang paraan ng paglilingkod. Ngunit iisa lang ang Panginoon na pinaglilingkuran natin. Kapatid, yung mga tumatayong pastor dito, yung mga nangangaral dito, yung mga umaawit, iisa lang po ang pinaglilingkuran, yung Diyos natin na makapangyarihan sa lahat. At yun din po yung nagbigay sa atin ng iba't ibang kaloob. Kaya hindi natin ikakahiya dapat yan. Dapat yan inaaral natin, inaalam natin. Inakaloob na yan. Next verse po. Iba't iba ang ipinapagawa ng Diyos sa atin, ngunit iisa lang ang Diyos na nagbigay sa atin ng kakayahang gawin ang mga ito. Lahat ng iyan ay nagmula sa ating Panginoon. Kaya, ini-encourage ko ang bawat isa. Kapag pinatayo tayo dito, it is opportunity na paglingkuran natin ang ating Panginoon. Sino dito, tingnan nyo mga kapatid, sino dito na kapag ikaw ay pinaawit, o kaya nag-speech, o kaya kahit nagsalita, o mag-serve lang sa isang celebrity, diba? O kaya politician, o kaya kay mayor, diba po? Diba proud na proud tayo? Wow, ako ang magbibigay ng bulaklak kay mayor. Diba? Ako ang magbibigay ng bulaklak kay President Marcos. Uy, ako ang magbibigay ng shas kay ako magsasabit kay Marian Rivera. O di ba? Di ba tuwang-tuwa tayo? Totoo po yun, tuwang-tuwa tayo. Pagkakataon na natin yan.
Pagkaharap nga natin ang ating boss, ang may-ari, ang presidente ng company, kapag kaharap natin siya, flattered tayo. Talagang, yes sir, opo, opo. Opo. Di ba? Pero kapag pinatayo ka dito, sa pulpito, at mangaral ng salita ng Diyos, at ang pagpe-performan mo ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, ang makapangyarihan sa lahat. Sabi ni Pastor Jonathan, ano yung suot mo? Ano ang performance na ibibigay mo? Pero kapag celebrity, grabe yung... actually, matataas pa nga ang boses natin kapag nakakita tayo ng celebrity. Bakit? Tumitili tayo. Ay, si ano! Di ba? Nakakatuwa, pero totoo yun. Kaya mga kapatid, kailangan natin alamin yung gift na yan. Gift na yan na ibinigay ng ating Panginoon para tayo ay mag-serve sa Kanya. Gift na yan na ibinigay ng Panginoon para i-share sa iba. Tulad ng sinabi ko, the more na nag-share ka, the more na ipinapakita mo yung gift na ibinigay ng Panginoon, the more na marami ang natututo at higit sa lahat, napi-place mo pa ang Panginoon. Tanong ko, mga kapatid, kung pag-celebrity ang tinilian natin, kilala ka ba nun? Mayroon ba siyang ambag sa buhay mo? Siya bang nagbibigay ng blessing ng buhay mo? Siya bang nagpapagaling sa'yo? Di ba? Lagi kong sinasabi, sa Diyos po tayo maglingkod. Amen? Kaya kailangan natin alamin. Sabi niya sa 1 Corinthians 12, chapter 12, verse 17, sabi niya, each believer is given at least one gift. Bawat isa sa atin, nabigyan. Kaya anong gagawin mo? Alamin mo. Sabi niya, ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan na nagpapakita na sumasa kanya ang banal na espiritu. So, hindi ako naniniwala na kapag sinabi ni Pastor Mario o ni Pastor Erwin o bawat isa dito na mangaral ka, sasabihin nyo, ay, hindi ko po linya yan eh. Anong linya nyo mo? Baka may tuda ka. Yun ang alam mong linya. Kapatid, hindi ko kayo ini-encourage ko kayo. Ang bawat isa sa atin ay binigyan ng kaloob. Pag sinabing mangaral ka, pag-aralan natin. Huwag mong sabihin, hindi ko kaya yan, hindi ko linya yan. Anong linya natin, mga kapatid? Sa ating buhay. Di ba po? Mayroon tayong gift na galing sa Panginoon. Alamin natin yun. Di ba po? Hindi yung, sasabihin mo, hindi mo linya. Tapos hindi ka marunong kumanta. Di ba? Pero sa totoo lang, sinong hindi marunong kumanta dito? Taas na ang kamay. Di ako naniniwala. Dahil ang buhay natin noon, hindi ko alam, buhay ko noon. Lahat kami kumakanta pagdating ng video, okay, lagay mo nga Tom Jones. Di ba? Tapos pag nakainom na, kayang-kaya mo yung pinakamataas. Bibirit mo pa yan pag nakainom ka na. Dahil nasa sayo espiritu ng alak. Pero kapatid, kapag nasa sayo ang espiritu ng Diyos, kahit anong taas niyan, kayang-kaya mo. Kaya, pagsikapan natin yung espiritu ng ating Panginoon. Siya ang magtuturo sa atin yung gift na ibinigay niya. Amen? Pangalawa, dito pa sa number 1 natin, sabi niya sa 1 Peter chapter 4, verse 10, itong 1 Peter, ang Panginoon, ikinuman tayo. Yan. Binigyan tayo ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikakabuti ng lahat bilang mabubuting katiwala sa iba't ibang kaloob ng Diyos. Sabi niya, binigyan tayo ng gift. Sabi niya, gamitin natin ito.
ito ay command ng ating Panginoon. Hindi siya nakikiusap sa atin. Hindi niya sinabi niya, pakiusap, gamitin nyo naman yung ibinigay ko sa inyong gift. Kundi sabi niya, gamitin natin ito para sa ikabuti ng lahat bilang mabubuting katiwala. Gamitin natin. Mga kapatid, mismo ang ating Panginoon nagsasabi na gamitin niyang gift na ibinigay niya. Sinong naniniwala dito? At bakit natin kailangan? O bakit kailangan gamitin? Parable of the talents. Alam niyo po yun. Nagbigay ang Diyos ng, o yung hari ng 5,000, 2,000, at yung 1,000. Anong nangyari doon sa huli nang nagbigay ng, binigyan ng 1,000 at ibinaon sa lupa? Diba? Kaya kailangan natin gamitin, mga kapatid. Number 2, you need to grow or develop the gift of God. Kailangan, pagtapos nating nalaman o inalam, kailangan natin i-develop yan. I-practice natin. Kapag kaya nga tuwing Sabado, Pastor Felix, tsara Pastora Tin, nandito sila para mag-practice ang mga music team. Nandito sila, kaya ini-invite ang bawat isa. Practice. Tulad ng sinabi ko kanina, bawat isa sa amin, mga pastor, ini-encourage na makinig or manood ng bawat preaching ng iba't ibang pastor. Or mismo, kami mismo, yung pangangaral namin, pinapakinggan namin. Sabi ko sa inyo, patutuo ko lang po, kapag nangaral si Mrs. isang buwan niyang pinapakinggan yan, yung pangangaral niya. Totoo po yun. Lagi niyang pating matutulog na yan. Andyan na yan. Sabi ko, speaker mo na lang yan para marinig namin lahat. Minsan, alam niyong ginagawa niya? Kapag maraming marites sa kanyang maraming bumubulong, pinaparinggan niya yun. Nilalakasan niya, parang marinig niya lang yung preaching niya. Totoo yun. Naiiyak tuloy yung misis ko. Pero totoo, ginagawa niya yun. Hindi ko siya pinapahiya. Pero tingnan nyo kailangan nating i-develop kasi yan eh. Kailangan nating kumilos para mawawala yung hiya. Kaya hindi tayo nakakatayo kasi hindi natin pinag-aaralan. Hindi natin dinidevelop yung gift na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pinapabayaan natin. Kumbaga sa halaman na ibinigay ng Diyos, hindi natin dinidiligan. Kaya namamatay. Stagnant na lang tayo. Andyan na lang tayo sa upuan. Di ba po? Okay lang po ba sa inyo bilang lingkod ng Diyos na nakaupo lang kayo dyan? Na hindi tayo makapag-share ng salita ng Diyos. Ni magpatotoo, nahihiya tayo. Mga kapatid, ini-encourage ko ang bawat isa. Hindi po ako nagagalit. Mahal ko po kayo. Lahat ng mga pastor na narito, mahal namin kayo. Ayaw lang namin na maging stagnant lang po kayo dyan. Ayaw namin na pagdating ng araw, mga kapatid, hindi tayo magkikita sa langit. O tanungin niya ako, sigurado ka ba puntang langit? Baka ibabato nyo sa akin yun, mga kapatid. Baka itatanong nyo. Pero, nag-i-encourage po ako sa bawat isa. Na i-develop natin yung gift. Binigyan, ang bawat isa ay binigyan ng kaloob. At kinuman pa tayo ng ating Panginoon, gamitin nyo yan. Sabi niya, para sa ikabubuti ng iba. Para sa ikakabuti ng lahat. Hindi ko yan ibinigay sa inyo para itago nyo. Dahil darating ang araw, kukunin pa yan. Mas mawawala pa yan at ibibigay pa niya yan sa mas marami. Gusto yung makuha pa yan ni Sister Isa? O ni Pastor Erwin? Ibibigay pa ng Panginoon kay Pastor Erwin? Di ba po? O sa ibang maraming talent na narito? Huwag kapatid. Pribilehyo natin yan na binigyan tayo ng Panginoon ng kaloob, ng gift para maglingkod tayo sa Kanya.
Tumayo tayo mga kapatid para sa ano na yan, sa kaloob na yan. I-develop natin yan. Kailangan nating palaguin yan. Kapag sinabing sumama ka sa Bible study, mag-Bible study ka. Magpatotoo ka. Magsabi ka. Napakasimple, naririnig nyo. Napakasimple ang sinasabi ng mga mangangaral dito. Sinasabi nila, sa isang tao, sabihin mo lang, mahal ka ni Jesus. Napakalaking points na yon na ibibigay sa inyo. Napakasimple. Alam mo ba kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos? At hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Di ba po? Alam nyo, gusto ko lang patotoo nung last Friday. Tingnan nyo may pumunta sa amin. Actually, umaatin na dati yun ng Bible study, pero nawala. Nagkaroon siya ng problema. Yung ano niya kasi, kapag nagsalita siya, talagang utal-utal. Minsan, alam nyo naman, pag, biruin ko sana. Pero alam nyo, sa dami ng problema niya, ang dami ng problema niya sa pamangkin niya, ang dami na niyang nilapitan na tao. Alam nyo, sabi niya sa akin, doon naantig yung puso ko. Sabi niya, lahat na lang ginawa ko na, lahat na lang nilapitan ko na. Ano pa bang gagawin ko? Sabi niya, alam ko na. Pupunta ako Bible study. Kailangan ko prayer para yung pamangkin ko bumalik sa akin. Tingnan nyo, mga kapatid, kung talagang masabi natin na PWD siya, nakulang. Sabi nga niya, baka talon daw sa Pasig eh. Sabi ko, ba't tatalon sa Pasig? Yung pala, Pasig River. Hindi niya masabi. Pero alam niyo saan siya pumunta? Pinakahuli na option niya. Sabi niya, ginawa ko na lahat. Lahat nilapit ko na ibang tao. Alam ko na. Atin ako Bible study, pag-pray, kailangan ko ng prayer. Sipin niyo mga kapatid, sana ganun tayo. Alam ko na bakit hindi ako makatayo. Kailangan kong i-develop yung gift ko. Kailangan kong halamin yung gift na ibinigay sa akin ng Panginoon. Kailangan kong i-practice ito. Kailangan ko ang mga pastor magtanong ako, ano ang gagawin ko. Kailangan kong tumayo sa pulpito para maparangalan ko ang Panginoon at pasalamatan sa gift na ibinigay niya sa akin. Sabi niya sa 1 Corinthians, dito tayo. Sa 1 Timothy chapter 1, 6-8. MBB po tayo. Sabi niya, may ilang tumatalikod sa mga bagay na ito at nalulong na sa walang kabuluhang pakikipagdebate. Parang malayo yan sa ano ko. 2 Timothy 1:6 sa ano po? ASND. Ayan. Dahil dito, pinapaalalahanan kita na lalo ka pang maging masigasig sa paggamit ng kakayahang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos na tinanggap mo nung patungan kita ng kamay. Mga kapatid, sabi niya, lalo tayong maging masigasig. Lalo nating maging mapagmatsyag. Lalo nating gawin yung kaloob na yan. Sabi niya, sa paggamit ng kakayahang ipanagkaloob sa iyo ng Diyos. Maging masipag tayo. Na alamin na i-develop ang mga gift na yan. Sabi niya dyan, pinapaalalahanan kita, lalo ka pang maging masigasig. Maging matyaga, mga kapatid. Alamin natin. Hindi tayo, yung ginagawa natin na kung ano yung ibibigay ng mga pastor, doon na lang tayo. Hindi, alamin natin mga kapatid. Next verse. 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at disiplina sa sarili. Mga kapatid, huwag kang matakot na tumayo,
Huwag kang matakot na maghayag ng salita ng Diyos. Huwag kang matakot umawit para sa Panginoon sapagkat hindi tayo binigyan ng espiritu ng kaduwagan. Di ba po? Mismo ang Panginoon nagsabi, hindi kaduwagan ang ibinigay ko sa iyong espiritu, kundi espiritu ng kapangyarihan ng pag-ibig, disiplina sa sarili, katapangan, boldness, hiningi natin sa ating Panginoon. Karunungan na maghayag ng salita ng Diyos, yan ang ating hingin, yan ang ibinigay sa atin ng Panginoon. At kapag hindi mo alam, sabi niya, kapag hindi mo alam, ang sasabihin mo, humingi ka sa Kanya ng karunungan. Mga kapatid, kailanman hindi tayo pababayaan ng Diyos. Nung umalis ang ating Panginoong Hesus, ibinigay niya pa ang Kanyang kahalili na siyang magtuturo sa atin, na siyang magkukumport sa atin, na siyang magbibigay karunungan sa atin, mga kapatid. Siyang magkukumport sa atin. Walang iba kundi ang banal na espiritu na siyang nananahan sa atin. Kaya mga kapatid, ingatan natin ang ating puso, ang ating buhay, ang ating sarili. Huwag kang manahimik. Kung ikaw ay maraming gift na natanggap sa Panginoon, tumayo ka. Magpahayag ka. Ipakita mo sa lahat na ikaw ay anak ng Diyos na maraming gift na hindi napahiya ang Diyos na nagbigay sa iyo ng gift na yan. Dapat mga kapatid, every time, pag sinabing tumayo tayo at manalangin sa Diyos, huwag nyo nang hintayin. Na-encourage pa kayo na tumayo tayo kaagad. Pasalamatan natin kaagad ang ating Panginoon. Ngayon, nalaman natin, mayroon pala tayong kaloob na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nakita nyo si sister, ilan na yung nadala niya? Ng mga kapitbahay niya. Hindi nyo ba alam na gift yan? Na ibinigay ng Panginoon yung magdala ng kaluluwa sa harapan ng Panginoon sa tahanan ng Diyos. Yan ang pinakamagandang gift. Ayain mo yung mga kapitbahay mo. Di ba po? Tingnan nyo yung ibang upuan, kulang. Wala. Di nyo ba alam na yung pagdadala ng kaluluwa, pag-invite ng mga ibang kaluluwa, gift yan na galing sa ating Panginoon? Bible study, mangaral ka, gift, pagpapatotoo, gift, ikaw ang tawag nito, opening prayer. Mga kapatid, opening prayer pa lang, nagtuturoan na po tayo. Tapos sasabihin natin, meron tayong gift. Bakit nahihiya tayo? Hindi natin alam. Hindi natin inalam. Tulad ng ginawa ko, nung sabi, nung una sa akin, nung pinag-pray ako, nung wala pa ako dito, isa lang nabanggit kong salita, wala na. Kasi hindi ko alam din manalangin. Hindi ko inalam kung ano yung gift ko. Pero salamat sa simbahang ito. Salamat sa mga nagpagal. Sa mga pastor na nagpagal sa amin. Na inabot kami. Alam mo yung mga bisita na yung mga bagong dala ni sister? Darating ang araw, mga kapatid, yan pa ang magpaparami, magdadala pa ng mga kaluluwa para sa Panginoon. Sila yung magpapatotoo. Tingnan si sister nagdala. Ilang taon ka na po, sister, na umaatin dito? Di ba? Sabihin na natin 1 taon, pero marami siyang nadala. Sige po, patuloy tayo. Sa number 3 na tayo. You need to execute the gift of God. So, after natin itong inalam, at after nating dinevelop to, kailangan nating execute. Kailangan nating ganapin o gawin. Di ba po? Ang sabi niya sa 1 Timothy chapter 4, verse 14 and 15. Yan.
Huwag mong pababayaan ang kaloob ng Espiritu Santo na nagbigay o ibinigay sa iyo ng magsalita ang mga propeta at ipinatong sa iyo ng mga pinuno ng iglesia ang kanilang kamay. Sabi niya doon, huwag nating pababayaan yung mga kaloob ng Espiritu ng ibinigay. Yung mga gift na yun, huwag natin pabayaan. Kailangan natin yung gawin, mga kapatid. Kailangan natin i-perform. Kailangan na tayong tumayo. Nalaman na natin yung gift na ibinigay ng ating Panginoon sa atin. Pangalawa, dinevelop natin. At pangatlo, kailangan mong gawin. Kailangan mong execute. Kailangan mong ikilos. Paano malalaman kahit anong pag-develop mo kung hindi ka tumatayo dito? Tandaan po natin kapag tayo ay kumakanta o nagpipreach na mag-isa tayo at kaharap mo ang salamin sa kwarto mo, walang pressure po doon. Pero kapag nandito ka na, andun na yung pressure, kaya kailangan i-execute eh. Paano po natin malalaman na okay na yung ibinigay ng Panginoon sa atin? Na kaya na natin tumayo kung nahihiya pa tayong tumayo dito. Kung hindi natin i-execute yung gift na yan. Di ba, mga kapatid? Next verse, 15. Isagawa ang mga ito at pag-ukulan mo ng panahon upang makita ang lahat ng iyong paglago. Yes. Totoo yun. Kailangan mong tumayo. Kailangan mo execute para malaman mo kung ikaw ay lumago sa gift na yan. Di ba po? Kasi kung pari-parehas tayo nandyan lang, mga kapatid, at nahihiya, hindi natin alam, yung bang ibinigay na gift ng Panginoon ay lumago na po ba? Hindi pa po. Habang nandyan ka at ayaw mong magpagamit, hindi ka lumalago o hindi lumalago yung kaloob ng Diyos sa'yo. Colossians chapter 4 verse 17. Sabi niya, Tagalog. May Tagalog po ba yan? Huwag mo na ang pahirapan, Brad. Kung tungkol naman sa kalagayan ko rito, ang minamahal naming si Tychicus ang magpapabalita sa inyo. Isa siyang tapat na manggagawa at kapwa ko lingkod. So, parang malayo doon sa binasa ko. Sabi niya dito, lang. Yan. Sabi niya dito, at sabihin ninyo kay Agripo, ingatan mong tuparin ang ministeryo na tinanggap mo sa Panginoon. So sabi niya dito, mga kapatid, ingatan natin na tuparin ang tinanggap natin na kaloob na ministeryo na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kasi kapag hindi natin yang iningatan, mga kapatid, anong sabi sa Matthew 25:19? Matthew 25:19, sabi niya, pagkatapos nga ng mahabang panahon ay dumating ang Panginoon ng mga alipin niya at nakipaghusay sa kanila. 29 pala, sorry. Ayan. 29 po, 25-29. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa ng marami. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Diba? Sipin nyo yan, mga kapatid, wala ka na nga kukunin pa. Bakit? Makatarungan po ba ang Diyos dyan? Yes, makatarungan siya. Bakit? Yung ibinigay sa'yo na gift na isa ay ayaw mong gamitin. Itinatago mo tulad ng ginawa ng parable of the talents nang binigyan siya ng 1,000, itinago niya sa lupa, hinukay niya sa lupa at ibinaon. Anong sabi ng kanyang amo? Tamad. Tamad kang alipin. Sabi niya.
alam mo pala na ako ay kumukuha ng kahit hindi ko inani. Alam mo pala na ako ay mahigpit. Bakit hindi mo man lang ibinangko ang ibinigay ko sa iyo para man lang tumubo? Ibig sabihin, bakit hindi mo man lang ginamit ang binigay ko sa iyong talento para ito ay tumubo, para makita mo't magamit mo? Gamitin mo ito. Alamin mo ito. Sabi ng ating Panginoon, alamin natin. Sabi niya, i-develop mo ito at sabi, execute. Kung hindi mo yung ginawa, kapatid, yung nag-iisa na alam mo, na ibinigay sa iyo, kasi sabi, bawat isa sa atin na binigyan ng talento, aalisin ng Diyos yan. At ibibigay niya pa doon sa tapat na alipin. Gusto niyong, tulad ng sinabi ko, gusto yung makuha ulit niya ni Isa, o ni Pastor Erwin, o ni Pastor Jonathan, o ng mga tumatayo dito. Ibibigay yan ng Panginoon sa mga tapat niyang lingkod, sa mga nagagamit. Para ano? Para magamit pa, para maluwalhati ang Panginoon. Pero kung bibigyan, yung ibinigay at itinago niyo, hindi maluluwalhati ang Diyos, kaya tatanggalin niya sa inyo yan. Kung hindi ipabigay niya sa mga tao na naglilingkod sa Kanya. Amen?